Magandang araw, Sir Eric. Ako nga pala si Ryan. Ang kwentong to ay tumatak talaga sa buong pagkatao ko. Hindi ko akalaing may mga ganoong nilalang sa liblib na lugar namin. At lahat ng to, nagsimula sa isang lumang tindahan tambayan na tinatawag naming parisan ni Aling Celia. Araw-araw halos andoon sina Kaloy, Loloy, Minda, at minsan pati si Alma. Para magmerienda o magpalipas ng oras. Parang maliit na karinderya ang parisan. May maliit na kalan, isang mahabang mesa, saka dalawang bangkong kahoy na luma at hirap na yatang buhatin kahit ng dalawang tao. Pero ang hindi nang alam ng karamihan, may matagal ng kwento tungkol sa tindahan at ang sentro ng bulong-bulungan ay si Aling Celia, ang may-ari. Matagal siyang hindi lumalabas sa umaga. Lagi lang siyang aktibo pagsapit ng dilim. At kahit matanda na ang lakas ng kilos, may mga pagkakataon na may naririnig kaming kumakalsko sa likod ng tindahan tuwing madaling araw. Mga pagaspas na parang malalaking pakpak, pero dahil sanay na ang mga tao sa baryo sa mga kwentong engkanto, hindi namin pinapansin. Isang gabi bandang 9:00, andoon kami sa parisan. Ako, si Kaloy at si Loloy. Si Minda naman ay nasa labas, nakikipag-usap kay Aling Karing, yung kapitbahay ni Aling Celia na laging nakadisgrasya ng chismis. Si Alma naman daw ay pauwi pa lang mula sa kabilang baryo. Habang kumakain kami ng pares, bigla na lang nagtanong si Kaloy, "Pre, napansin niyo ba parang dumadami yung nawawalang manok dito sa baryo?" Sumagot si Loloy habang ngumunguya. "Matagal naman na nangyayari yan eh. Pusa lang siguro." Pero sabi ko, "Hindi normal to pre. Kanina lang, si Mang Udoy nagrereklamo na naman. 4 daw yung kinuha kagabi." Tahimik lang si Aling Celia na nag-aayos ng sabaw sa malaking kaldero. Pero nung binanggit ko yung tungkol sa manok, narinig ko siyang huminto sa paghahalo. Parang humigpit ang kapit niya sa sandok. Hindi nagsasalita si Aling Celia, pero ramdam kong nakikinig siya. Tumahimik ang parisan, walang kumikibo, hanggang sa may narinig kaming kaluskos sa labas. Parang may gumagapang. Napatingin sa akin si Kaloy. Si Loloy naman napahinto sa pagkain at halos hindi makagalaw. Narinig namin si Minda sumigaw mula sa kalsada. Sabay biglang tahol ng hayop. Tumayo si Loloy. "Pre, tingnan ko lang sandali." Pero bago siya makalabas, sumigaw si Aling Karing mula sa dilim. "Minda, huwag kang lalapit dyan. Palagi may gumagalaw dyan tuwing gabi." Lumapit si Minda sa pintuan ng parisan, halatang kinakabahan. Sabi niya, "Ryan, kanina pa ako parang may nakikita sa puno ng akasya. Parang ewan." Tumingin ako kay Kaloy. "Tara, silipin natin." Pero bago kami makalabas, narinig namin si Aling Celia. Unang beses niyang magsalita mula kanina. Mahina pero matalimang tono. "Walang lalabas. Manatili muna kayo rito." Napatingin kaming lahat sa kanya. Yung mga mata niya parang iba. Parang hindi mata ng matanda. Parang mabigat, matalim at may bahid ng kung ano. Nagkatinginan kami ni Kaloy at Loloy. Hindi ko alam kung bakit pero parang may malamig na hangin na dumaraan sa batok ko. Maya-maya biglang may dumighay. Malakas yun. Yung malaking kaldero ng sabaw sa likod ni Aling Celia. Parang may umuusok na hangin galing sa ilalim. Tumingin siya roon, tapos tumingin sa amin. Ngumiti siya, pero hindi magandang ngiti. Ngiti na parang nakayupi ang pisngi at sobrang lawak. Sabi ni Aling Celia, "Huwag niyo nang alalahanin ang nasa labas. Dito muna kayo." Humakbang si Kaloy papalapit sa akin. "Ryan, hindi yan normal. Bakit parang iba ang boses niya?" Tumingin ako sa mesa, sa kaldero, sa kutsilyong nasa tabi ni Aling Celia. May amoy, mabigat, parang amoy ng dugo na pinaghalong maasim at malansa.
Tinulak ako ni Loloy, papalapit sa padera. Pre, huwag kang gagalaw. May narinig ka ba? Tumingin ako kay Aling Celia. Nakangiti pa rin siya. Pero ang hindi ko malilimutan, yung gilid ng bibig niya tumutulo ng malaasul na laway. At nung pinunasan niya, hindi kamay ang ginamit niya. Dila. Mahaba at parang naghahabol ng lasa. Lumunok ako ng laway. Nung nakita ko si Aling Celia na may tumutulong laway na asul sa gilid ng bibig, doon na talaga ako kinilabutan. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang kaharap namin, pero ramdam ko hindi na iyon ang karaniwang tindera sa parisan. Ryan, tingin ko kailangan na natin umalis. Kahit anong mangyari, huwag kang dediretso sa likod ha. Bulong ni Kaloy, halos hindi makalabas sa bibig ang salita. Si Loloy naman nakatingin lang kay Aling Celia, hindi gumagalaw parang natutulala. Pre, ano yan? Ano yung nasa mata niya? Bakit parang may dilaw tapos parang umiikot-ikot? Hindi ko masagot yon. Hindi ko rin kayang lumapit. Si Minda nakasilip lang sa pinto, hawak ang braso ni Aling Karing. Ryan, huwag kayong lalapit sa kanya. Kanina pa yan, hindi normal. Pero biglang lumingon si Aling Celia kay Minda. Mabilis, parang sinipat niya gamit ang isang matang hindi tao. Minda, tumigil ka dyan. Bawal ka rito. Umatras si Minda. Nanginginig ang boses. Pasensya na po, Aling Celia. Hindi ko po sinasadya. Sabi niya. Pero biglang tumama ang kamay ni Aling Celia sa mesa. Malakas yun, parang hindi kamay ng matanda. Umalis ka. Nagulat si Minda. Mapapatras na sana pero pinigilan siya ni Aling Karing. Huwag kang gagalaw, nak. May lahi yan. Matagal ko nang duda sa tindahan na yan. Pagbalik namin sa tingin kay Aling Celia, nakangiti na naman siya. Hindi ko alam kung papaano niyang nagagawa yun. Yung biglang galit na parang demonyo tapos balik sa ngiti na parang walang nangyari. Lumapit siya sa kalderong malaki at sabay hinalo ng marahas ang sabaw. May tumilapon na piraso ng karne mula sa gilid. Napansin ni Kaloy na parang hindi normal ang itsura. Pre, mukhang hindi yan karne ng baka. Bulong ni Kaloy. Umangat ang mata ni Aling Celia habang nakatungo sa sabaw. Anong sabi mo, Kaloy? Napatras si Kaloy. Wala po. Sabi ko lang po ang bango po. Ngumiti si Aling Celia. Talaga mabango? Ganyan din ang sabi ng mga nauna dito kagabi. Nagkatinginan kami ni Loloy. Nauna kagabi? Sinong nauna kagabi? Pero bago pa makasagot si Aling Celia, biglang may malakas na kawag sa may bubunga. Parang may lumalakad na mabigat. Tumingala kami. Si Loloy halos hindi makahinga. Pre, may tao sa bubong. Bulong niya. Pero si Aling Celia nakangisi. Tao nga bang nasa bubong, Ryan? Napalunok ako. Aling Celia, ano po yung nasa... Pero hindi niya na ako hinayaang magtanong. Lumapit siya sa amin. Mabagal pero matatag. Para siyang nanunuri. Parang inaamoy kami isa-isa. Paglapit niya kay Loloy, tumingin siya. Tumingala. Hinawakan ang pisngin ni Loloy gamit ang malamig na daliri. Masarap ka siguro. Napatras si Loloy at halos mahulog sa bangko. Ano po? Bakit ganyan ang sinasabi ninyo? Pero hindi na kami nakasagot pa. May kumalabog ulit sa bubong, mas malakas kaysa kanina. Kasabay nun, parang pakpak ng malaking ibon ang narinig namin. Si Minda sumigaw mula sa labas. Ryan, may nakita ako para bang malaking ibon na itim. Sabi niya. Si Aling Karing sumigaw din. Tabi kayo dyan. Hindi yan ibon, aswang yan. Pagtingin namin kay Aling Celia, nagbago na ang mukha niya. Yung pisngi niyang kulubot biglang humigpit. Yung mata niya unti-unting lumiliit ang puti. Yung panga niya bumababa na parang napuputol. Si Kaloy pabulong pero halatang nataranta. Ryan, lumabas na ang tunay niya.
At si Aling Celia hindi tumigil sa titig sa amin. Sabi niya, Walang lalabas. Hindi pa kayo tapos kumain. Hindi pa kayo lumalamon. at nung ngumiti siya, nakita ko ang ngipin niya hindi ngipin ng tao. Matutulis, mahaba. Parang sa paniki o aso pero mas masama. Biglang dumilim ang paligid dahil lumipad ang anino mula sa bubunga. Humampas ito sa bintana, halos mabasag ang kahoy. Si Minda sumigaw na naman sa labas. Ryan, ubusin niyo na, lumabas na kayo dyan. May aswang sa taas. Paglingon ko kay Loloy, nakita kong tumutulo ang pawis niya. Pre, hindi na tumiro. Kailangan na natin tumakbo. Si Kaloy hawak ang braso ko mahigpit. Kapag sinabi ko ngayon, takbo na tayo ha. Huwag kang lilingon. Si Aling Celia unti-unti nang yumuyuko. Parang inaamoy kami. Tapos gumagapang ang kamay niya sa ilalim ng mesa. May kinukuha siya, isang mahabang kutsilyo. Tumingin siya kay Kaloy. Kaloy, ikaw ang unang kakainin ka. Narinig ko ang sigaw ni Alma mula sa kalsada. Ryan, Loloy, Kaloy, bilis. Tatlo sila. Tatlo, hindi lang si Aling Celia. May dalawa pa sa bubong at sa dilim. Pagkarinig namin kay Alma na may tatlo palang aswang sa paligid, ramdam ko kaagad ang panginginig ng binti ko. Hindi ko alam kung dapat bang tumakbo o magtago. Pero si Kaloy, kahit takot siya ang unang kumilos. Ryan, Loloy, ngayon na! Bago pa kami makalapit, at bago pa makalapit si Aling Celia na may hawak pang mahabang kutsilyo, tinulak kami ni Kaloy papunta sa gilid ng mesa. Ang lakas ng hampas ni Aling Celia sa mesa, halos mabiyak ang kahoy. Napasigaw si Loloy. Putya, at tatama na sana sa ulo ko yun ah. Pero si Aling Celia hindi tumigil. Tumawa siya, basag na boses. Hindi pa kayo makakalabas. Hindi pa kayo pwedeng umalis. Gutom ako. Gutom kaming lahat. Tumingala ako sa bubong. Naroon pa rin ang mga halimaw na gumagalaw. Mabibigat, mabibilis, parang malalaking pakpak. Gumalaw iyon, parang naghahanap ng lusot pababa. Si Minda nasa labas pa rin at sigaw ng sigaw. Ryan, Loloy, Kaloy, huwag kayong manatili dyan. Babagsak ang bubong. Sabay hampas ng isa pang anino sa may bubong ng parisan. Umuga ang buong tindahan. Si Aling Karing nasa may poste hawak ang panggatong. Anak, lumabas kayo dyan habang kaya pa. Malakas yung kasama ni Celia. Nagaanong ibon yan paggabi. Pero hindi kami basta makalabas dahil nasa pintuan mismo si Aling Celia, nakaharang at nakangisi. Saan kayo pupunta mga iha at iho? Wala nang lalabas. Tinulak kami ni Kaloy papunta sa likurang pader ng parisan. Ryan, may siwang dito oh. Ulit na kahoy, kaya ito pasukin. Umatras si Loloy. Pero pre, hindi kasi... Hindi niya na natapos ang sasabihin. Biglang tumalon si Aling Celia papunta sa amin. Para bang hindi siya matanda. Para siyang pusa na mabilis. Hinampas ni Kaloy ng bangko na kahoy pero nabasag lang iyon. Naputol na parang stick. Si Aling Celia ay tumawa. Mahina, masyado kayong mahina. Sinubukan niyang sunggaban si Kaloy pero sinipa siya ni Loloy sa gilid. Isang malakas na sipa pero sa halip na magulat, tumawa lang siya. Ang tatapang, mas masarap ang laman ng matatapang. Si Kaloy kumapit sa braso ko. Ryan, bilis dumaan ka na sa likod. Kunin mo si Minda, si Alma, saka si Aling Karing. Kailangan natin magtulungan. Ikaw Kaloy? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Babalik ako kagad. Kailangan ko lang ilihis ang atensyon niya. Tumakbo ka na. Hindi ko man gusto pero wala na akong oras. Dinukot ko yung maluwag na kahoy sa pader at pinasok ang sarili ko. Narinig ko si Loloy sumisigaw. Kaloy, huwag mo sabayan yan. Pero sinuntok ni Kaloy si Celia sa may muka. Isang malakas na suntok. Nadulas si Aling Celia pero hindi nasaktan.
nakangisi pa rin. Narinig ko siyang nagsabi ng, Kaloy, ikaw ang uunahin ko. pagkalusot ko sa siwang, tumakbo ako kaagad papunta kina Minda at Aling Karing. Ryan, nasaan sila? Si Kaloy, inilihis yung atensyon niya para makalabas kami. At bumagsak sa puno ng akasya ang isang malaking nilalang. Itim, payat pero mahaba ang braso at may pakpak sa likod na hindi mukhang normal na pakpak. Parang balat na pinagsama. Si Minda na pasigawa. Ayun na naman siya. Yan yung nasa bubong. Si Alma, humahangos mula sa dulo ng kalsada. Ryan, tatlo yan. Yung isa nasa likod ng bahay ni Celia. Tilingon ko ang parisan na naroon si Loloy. Humihila kay Kaloy palayo kay Aling Celia. Pero si Aling Celia nakatuon ng tingin kay Kaloy. Parang kinahuhumalingan. Tapos dumapo ang nilalang mula sa bubong. Tumayo sa harap ng pintuan, parang binabantayan. Si Aling Karing nanginginig pero hawak ang panggatong. Nak, Ryan, sa likod. May daan papunta sa lumang kubo. Doon tayo. Pero bago pa kami makagalaw, biglang sumipol si Celia mula sa loob ng parisan. Paus pero malakas. Sundan niyo sila. Walang tatakas. At yung dalawang nilalang sa labas, sabay na humarap sa amin. Umakyat ang balahibo ko sa batok. Si Minda umiiyak na. Ryan, anong gagawin natin? Hinila ko siya. Takbo, huwag kang titigil. Narinig ko ang yapak ng dalawang nilalang. Mabilis, halos hindi tumatama sa lupa. Si Alma, sumisigaw habang tumatakbo pabalik sa amin. Sa likod! Sa likod ng bakod, bilis! Pero habang tumatakbo kami, narinig ko mula sa loob ang boses ni Kaloy. Ryan, Loroy! Naputol ang sigaw niya at naroon si Aling Celia na nasa may pintuan. May nakakuyom siyang damit, punit at hawak-hawak niya. Parang buhok ni Kaloy. Hindi ko alam kung papaano siya masusundan pero ang alam ko, hindi ko kayang iwan si Kaloy. Nung makita kong hawak ni Aling Celia ang buhok ni Kaloy, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung buhay pa siya o kung hinihila lang ang katawan niya sa loob ng parisan. Pero alam kong hindi ko siya pwedeng basta iwan. Hinila ko sina Minda, Alma at Aling Karing palayo, pero hindi na kami nakalayo kaagad. Narinig namin yung dalawang nilalang sa labas. Yung malalaki, may itim at may pakpak na papalapit sa amin. Yung pagaspas nila parang punit na banig. Sabi ni Alma, nanginginig ang boses. Ryan, nandito sila sa magkabilaang gilid. Hindi tayo makakatakas. Pero si Aling Karing, mas mabilis ang isip. Doon sa likod sa pagitan ng dalawang puno ng mangga, may maliit na butas sa bakod doon. Doon tayo. Hinila ko sila at tumakbo kami. Pero habang tumatakbo, naririnig ko si Loloy na sumisigaw mula sa loob ng parisan. Paglingon ko sandali, nakita kong hinila si Loloy papasok sa parisan. Hindi ko alam kung si Aling Celia ba yun o yung dalawang nilalang. Pero kitang-kita ko kung ang kukong mahahaba na kulay itim at madugo. Napatigil ako. Loloy! Sigaw ko. Pero hinampas ako ni Aling Karing sa may braso. Ryan, huwag kang liliko. Mamamatay ka. Si Minda hawak ang kamay ko, umiiyak. Ryan, tama na. Hindi mo sila matutulungan kung babalik ka ngayon. Pero hindi ko kayang tanggapin na iwan si Loloy at Kaloy. Hindi ko kaya. Malingaw-ngaw ang sigaw ni Aling Celia mula sa loob ng tindahan. Takbo lang kayo, pero babalikan ko kayo. Lahat kayo. Hindi ko alam kung bakit pero mas malakas ang boses niya kaysa kanina. Parang hindi na tao talaga. Parang may dalawang boses na nagdidikit. Pagdating namin sa pagitan ng dalawang puno ng mangga, nakita namin yung maliliit na butas sa bakod. Sapat para makalusot ang tao, pero hindi sapat para makasukbit yung mga pakpak ng mga nilalanga. Alma, ikaw muna, sabi ko.
Si Alma pumasok agad. Sumunod si Minda. Sumunod si Aling Karing. Ako ang huling papasok sana pero biglang may lumipad pababa sa aking likuran. Nayanig ang lupa. Hindi ko na kinailangan lumingon. Alam kong isa iyon sa nilalang. Yung may pakpak. Sabi ni Minda sa kabila ng bakod. Ryan, pumasok ka na. Bilisan mo. Pero paglingon ko, nakita kong nakatingin sa akin ang nilalang. Itsura niya ay payat, mahaba ang braso, nakalawit ang dila, at yung mata niya parang walang itim, puro puti lang. Parang nagiyelo. Yung pakpak niya parang balat ng natuyo sa init, pero malakas pag pumapagaspas. At napansin ko kaagad ang isa pa. Yung ngipin niya punong-puno ng dugo, hindi ko alam kung kanino. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Kung si Kaloy ba yun? Si Loloy ba yun? Tumalon yung nilalang papunta sa akin. Hinampas niya ang lupa malapit sa akin gamit ang kuko niya. Buti na lang nakaiwas ako. Ryan, pasok na! Sigaw ni Alma. Pinasok ko ang katawan ko sa butas pero sobrang liit, sobrang sikip. Sumabit ang damit ko. Nakahawak ako sa lupa. Pilit hinihila ang sarili ko. Narinig ko ang hingal ng nilalang sa likod ko. Malapit na malapit. Parang aso na nagbabantang kagating ka. Maya-maya bumuka ang bibig niya. Narinig ko ang tunog ng mga ngipin niya. Naglalangit-ngitan. At bago pa niya ako masunggaban, hinampas ni Aling Karing ang mukha niya gamit ang panggatong mula sa kabila ng bakod. Napasigaw yung nilalang. Mahaba parang iyak ng baboy na hindi mo alam kung saan nanggaling. Maya-maya pa, nakawala ako sa sikip at tuloy-tuloy akong napausad papasok sa butas. Pero bago ako tuluyang nakalabas, humawak sa sapatos ko ang isa pang kamay ng nilalang. Mahaba, may matulis na kuko at malamig. Ryan! Sigaw ni Minda. Kinuha ko ang bato sa lupa. Hinampas ko ang kamay ng nilalang ng paulit-ulit hanggang sa mabitawan niya ako. Pagkalabas ko sa bakod, sinalubong ako ni Alma at Minda. Hinila ako palayo. Si Aling Karing naman nakahawak sa panggatong, nanginginig pero matapang. Takbo! Takbo bago sila makahanap ng ibang daan. Tumakbo kami papunta sa lumang kubo sa likod ng palayan. Pero habang tumatakbo, narinig ko mula sa parisan ang nakakatindig balahibong boses ni Aling Celia. Ryan, babalikan kita. Babalikan ko kayo. At yung tawa niya. Pagtakbo namin mula sa bakod, halos hindi kami humihinga. Yung hangin sa gabi malamig pero parang kumakapit sa balat namin dahil sa takot. Yung palayan sa gilid ng daan, gumagalaw kahit walang hangin. Yung tunog ng mga kuliglig biglang nawala. Tahimik ang buong paligid. Si Alma hinihingala. Ryan, dito ba yung kubo? Saan banda? Tinuro ni Aling Karing sa may bandang kanan. Ayun, yung may lumang bubong na yero. Doon muna tayo. Doon tayo magtago. Pero bago kami makarating, huminto si Minda, hawak niya ang braso ko. Nanginginig. Ryan, si Kaloy, si Loloy, hindi natin pwedeng iwan. Narinig mo yung huling sigaw nila. Hindi ako sumagot. Hindi ko rin alam kung ano ang tama. Pero tumutunog pa rin sa tenga ko yung tinig ni Kaloy bago siya nakuha. At yung kay Loloy na parang may humahatak sa leeg niya. Nararamdaman kong nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa galit. Pero nagsalita si Aling Karing, mababa pero mariin. Mga anak, makinig kayo. Hindi basta-basta malalabanan ng mga yon. Si Celia, matagal nang may kakaiba. Pero yung dalawa, hindi ko kilala yon. Mas malakas yon kaysa sa ordinaryong aswang. Kung mas malakas sila, papaano natin masasagip sina Kaloy at Loloy? Hindi ko maintindihan kung anong tamang sagot. Pero ang alam ko, hindi ko pwedeng pabayaan si Kaloy. Kaibigan ko yun. Bata pa lamang kami, magkasama na kami sa laro, sa gulo at sa lahat. Si Loloy naman, kahit makulit, mabait sa amin. Hindi ako papayag na kunin sila ng ganun-ganun lang. Ryan,
Anong plano mo? Sabihin mo. Tawag ni Minda. Bago ako nakasagot, may narinig kaming kaluskus mula sa palayan. Mabagal, paikot-ikot. Maya-maya, Ryan, may sumusunod sa atin. Kumapit kayo. Kung hindi yan tao, huwag kayong sisigaw. Lumingon ako dahan-dahan at doon ko nakita. Isang anino nakatayo lang. Hindi gumagalaw pero malinaw ang hugis niya. Payat mahaba ang braso, parang nakayuko. Tapos bigla siyang tumikhim. Isang tunog na hindi ko makakalimutan. Si Minda. Napakapit sa damit ko. Malakas ang tibok ng dibdib. Ryan, hindi yan yung dalawang may pakpak kanina. Iba yan. Sabi niya. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yun pero alam kong hindi siya kasama sa mga unang nakita namin sa parisan. Lumapit siya ng isang hakbang. Isang mabigat na hakbang tapos nagsalita ng mahina. Paos, hindi ko alam kung boses ng bata o boses ng tao. Halos bumigay ang tuhod ko. Bakit alam niya ang pangalan ko? Si Alma pabulong na nagsalita. Ryan, takbo na tayo ngayon na. Pero bago kami tumakbo, biglang may sumigaw mula sa madilim na gilid ng palayan. Ryan, huwag kayo lalapit dyan. Kilala ko yung boses. Si Alma yun. Napalingon si Minda ng laki ang mata. Si Aling Karing huminga ng malalim. Galing ang boses sa kaliwa. Galing ang boses sa kaliwa. Sa kaliwa ng kubo. At nung tumingin kami, nakita namin si Loloy. Pero duguan ang damit. May galos sa leeg. Namumutla. Hingal na hingal pero nakatayo. Loloy! Ang nangyari sa'yo? Nasaan si Kaloy? Tinuro niya ang parisan pero nanginginig ang kamay. Ryan, hindi ko alam kung buhay pa siya. Pero narinig kong umaray siya kanina. Nasa likod ng... Hindi niya na natapos ang sasabihin. Napahawak siya sa tuhod parang susuka. Pero bago namin matakbuhan si Loloy, biglang humakbang yung nilalang na nakatitig sa amin. Tuwid, diretso, walang pag-aalinlangan. Hanggang sa umabot siya sa ilalim ng mahinang liwanag ng poste. At doon namin nakita ang mukha niya. Mukha siyang tao pero hindi buo. May hiwa mula noo hanggang panga. May mga ngipin na tumutubo sa gilid ng pisngi. May isang mata na parang wala ng laman. At sa leeg niya may nakasabit na punit-punit na piraso ng damit. At kinilabutan ako nang makita ko kung anong kulay ang tela. Damit yun ni Kaloy. Narinig ko si Minda na napahigpit ng yakap sa braso ko. Ryan, huwag mo sabihin. Hindi ko na kayang tapusin ang iniisip ko pero yung nilalang ngumiti. Ryan, halika. Humakbang siya papalapit at nagising ang lahat ng instinct ko. Takbo! Tumakbo tayo! Sigaw ko at doon kami nagkandara pa papunta sa lumang kubo. Habang si Loloy kahit sugatan, pilit na sumusunod sa amin at yung nilalang nasa likod lang namin. Hindi tumatakbo pero mabilis, parang lumulutang. Pagkasampa namin sa kubo, halos sabay-sabay kaming napahinga ng malalim. Si Alma agad na naghanap ng pwedeng isara sa kahoy. Si Minda sinilip yung siwang ng dingding. Si Aling Karing pinunasan ng pawis sa noo. At nanginginig din kahit pilit niyang pinapakalma ang mga sarili namin. Si Loloy halos matumba pagpasok. Ryan, hindi ako pwedeng magtagal dito. Sinusundan ako. Pwede ka namin tulungan. Sabihin mo muna kung ano nangyari sa inyo ni Kaloy. Napakagat siya sa labi. Parang ayaw niyang alalahanin. Pero tumingin siya sa amin isa-isa. Tapos nagsimula. Pagkakatangay sa amin, dinala kami sa likod ng parisan. May parang hukay doon, parang dating balon. Tapos may hagdan na kahoy pababa. Nilunok niya ang laway niya. Hawak nila si Kaloy sa leeg. Ako naman sa braso. Napatingin si Minda. Buhay pa ba siya nung iniwan ka? Tumango si Loloy. Oo. Oo, Ryan. Narinig ko siya, nagmamakaawa siya. Tinatawag ka niya.
Para akong tinamaan sa dibdib. Para akong biglang nabingi. Anong ginawa nila sa kanya? Hindi ko nakita lahat pero may dalawang nilalang na nag-uusap. Hindi ko kilala. Pero malalaki yung katawan nila eh. May pakpak na parang pinilas sa lawin. Pero baluktot. Kulay abo yung balat tapos... Bigla siyang napahinto. Tumingin siya sa akin parang nahihiya. Parang natatakot. Loloy, sabihin mo. Sabi ko. Ryan, sabi nila. Napalingon ako. Papaano nila malalaman ang pangalan ko? Hindi ako nakapagsalita pero narinig ko si Aling Karing na bubuntong hininga ng malalim na parang may napagtanto siya. Ryan, naalala mo yung kwento ko tungkol sa mga pinipiling dugo? Tumangwa ko ng mabagal. Yung mga may dalang sumpa o handog na hindi maiwasan? Sabi ko. Oo, at kadalasan hindi nila alam na meron sila nun. Bago ko pa siya matanong kung anong ibig niyang sabihin, biglang may malakas na tumakatak sa labas. Isang hampas, parang may tumatama sa poste ng kubo. Si Alma napapatalon, si Minda napapasigaw, pero napigil agad ang bibig niya. Sinabihan ko silang walang maingay. Sunod na tunog, parang sinisira yung kahoy. Lumapit si Aling Karing sa dingding, sumilip ng bahagya. Ano yun? Tanong ni Alma, pero hindi siya sumagot. Pero nagsenya siya sa amin na wag lalapit sa dingding. Hindi kami sumunod, sumilip din ako. At pagdikit ng mata ko sa siwang, muntik na ako mapasigaw. Nakatayo sa tapat ng kubo yung nilalang na nakasunod sa amin. Pero ngayon, mas malinaw ko siyang nakikita. Hindi pala malalim yung hiwa sa mukha niya. Binuksan ko yun, parang may kamay na humihila pababa. At pinaghihiwalay ang laman. At sa gitna nun, may mata. Isang kulay puting mata na mabilis na kumikirot-kirot. At nakatingin sa mismong direksyon ng siwang kung saan kami nakasilip. Narinig kong tinawag niya ang pangalan ko, pero hindi niya binigkas gamit ang bibig niya. Galing yung boses sa mismong hiwa sa mukha niya. Sumara agad ang bibig ko, pero huli na. Parang alam niya. Tumingala siya sa bubong tapos tumalon. Isang malakas na ingay galing sa taas ng kubo. Si Minda na pahawak sa braso ko. Ryan, nasa bubong siya. Si Loloy nagmamadaling tumayo. Kailangan nating umalis dito. Hindi kasya yung kubo eh. Kaya niyang sirain to. Tinignan ko si Aling Karing. Meron bang daan dito palabas? Na hindi tayo mahahalata? Meron. Sa likod, may butas papunta sa ilalim ng palayan. Lumang labasan yon noong unang panahon pa ng Hapon. Pero masikip yon. Pwede tayo magkasya? Kung pipilitin, kasya naman. Kaysa masilo tayo dyan. Biglang umingay ang bubong, parang pinupunit, parang may mga kuko na pahaba. Tara na! Sigaw ko. Binuksan ni Aling Karing ang malaking dayami sa may sulok. May maliit na hukay sa ilalim, madilim, amoy lupa. Amoy lumang kahoy. Ryan, ikaw muna, sabi ni Minda. Ayoko, kayo muna, sagot ko naman. Biglang may dumaan na anino sa bintana. Mabilis, kasunod nun, isang kamay na mahaba, may matulis na kuko, sumampal sa dingding. Bumuka ang kalahati ng bubong, may dalawang paa na bumaba, payat mahaba baluktot ang mga buto. Tumingin siya sa amin, dalawang mata at isang mata sa hiwa. Sumigaw si Minda sa loob ng lagusan. Ryan, bilis! Hinila ko si Aling Karing pababa. Sumiksik siya sa lagusan, pero nung ako lang papasok, may kamay na humawak sa balikat ko. Malamig, matulis ang kuko, mahaba ang daliri. Ryan, huwag ka lang tumakbo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko, hindi nila kami basta gustong patayin. May hinahanap sila, may kailangan sila, at ako yun. Hinila ko ang sarili ko pababa kasabay ng pagsara ng dayami at narinig ko ang boses ng nilalang sa taas.
Hindi ka makakatakas, Ryan. Pagkatapos kong mahila sa may lagusan, huminga ako ng malalim. Pabigat ang bawat hinga. Si Alma at si Minda nauna nang sumilip sa loob. Nanginginig pa rin. Si Aling Karing naman, hawak ang panggatong. Sinisiguro na walang sasabay sa likod namin. Ryan, nakapasok na tayo. Sabi ni Alma, halatang nanginginig. Oo, pero kailangan nating manahimik. Si Aling Karing biglang huminto. Huminga ng dahan-dahan. Huwag niyo silang gigisingin. Ang mga anino mula sa parisan parang nakasunod sa ritmo ng aming mga hakbang. Halos sabay-sabay at sa bawat paglipad ng pakpak sa ibabaw ng lumang bubong, hindi kami titigil kahit pa boses ni Kaloy ay kumikirot sa isip ko na parang tumatawag sa bawat sulok ng lagusan. Ryan, tulungan mo kami! Sigaw ni Kaloy, pabulong mula sa parisan. Hindi ko kayang sumagot pero alam ko may dapat kaming gawin. Hindi ka namin iiwan, Kaloy. Hindi ka namin iiwan. Sabi ko. Dumating kami sa isang malaking silid sa dulo ng lagusan. Madilim pero may maliit na liwanag mula sa lumang yero ng bubong. May amoy ng nabubulok na laman at lupa. Napatingin si Alma sa paligid. Ryan, dito ba tayo magtatago? Oo, dito muna tayo. Pero dapat tayo magplano. Hindi pwede manatili ng matagal. Si Loloy nakaupo sa gilid ng dingding. Hinahaplos ang sugat sa leeg niya. Ryan, paano natin sila uhusgahan? Hindi ko sila kayang labanan. Hindi ko naman alam ang sasabihin sa tanong niya. At doon ko naramdaman ang malamig na hangin sa likod ko. Parang may humihinga sa leeg ko. Luminga ako dahan-dahan at nakita ko si Aling Celia nakatayo sa bukana ng silid. Walang pinto. Parang nilulusot sa dilim. Ang mga mata niya ay hindi na tao. Nakangisi, mababa ang boses. Hindi kayo makakatakas. Hindi niyo maiwan ang mga kasama ninyo. Umihikbi si Alma. Ryan, tulungan mo kami. Tumayo ako sabay hawak kay Minda at si Loloy naman nag-aalala kung paano namin malalampasan yun. Ngunit hindi na kami makagalaw ng mabilis. Yung nilalang, si Aling Celia at yung dalawa pang nakapaligid parang dumami. At ang mga hakbang niya parang bawat tunog ay may kasamang tunog ng dugo. Hindi niyo pa kami nakikita at hindi niyo pa nakikita ang tunay kong anyo, Ryan. Bulong ni Aling Celia. At habang siya'y lumalapit, nararamdaman namin at ramdam ko parang bawat patak ng dugo namin ay inaamoy niya. Bawat tibok ng puso ay sinusubaybayan. Nararamdaman namin na humihinga si Aling Celia malapit sa amin. Ang amoy parang lupa at lumang dugo na hinalo sa usok ng nasunog na kahoy. Si Alma halos maipit sa braso ko. Si Minda nanginginig, hindi makalapit kay Loloy. Si Aling Karing nakatayo sa gilid, hawak ang panggatong, handang ipagtanggol kami kahit papaano. Hindi niyo pa alam ang tunay kong lakas. Mababa at mahinang boses ni Aling Celia. Tumango siya sa paligid. Tinitignan si Loloy. Matapang ka. Masarap sa paningin. Sabi niya parang naglalaro. Si Loloy natigilan parang ang daming iniisip sa isang saglit lang. Hindi mo kami pwedeng makuha. Hindi pwede. Sabi niya. Ngunit si Aling Celia ay tumawa. Hindi tawa ng tao parang halimaw na nakakatawa. May kasamang malakas na huni. Hindi ako kukuha, hindi pa. Pero kailangan kong subukan. Maya-maya si Aling Karing sumandal sa dingding, huminga ng malalim. Kung papasok kayo dito, sigurado may masama. Pero kung aalis tayo ngayon, baka sundan tayo at wala na tayong makitang daan pabalik. Tumayo si Aling Celia. Unti-unti niyang binuksan ang mga braso niya. Masarap ba yung hininga nyo? Amoy kayo ng takot.
Amoy kayo ng buhay. Sabi niya, parang may kuryente sa paligid. Ang mga mata niya puti at dilaw, naglalagablab kahit gabi. Hindi pa tapos ang laro natin. Dagdag pa niya. Si Loloy na palingon sa akin, hawak ang braso ko. Ryan, hindi ko na kaya. Hindi ko talaga kaya. Hindi ka nag-iisa. Sagot ko naman. Hinawakan ko si Alma at Binda, sabay tinignan si Aling Karing. Kailangan nating lumipat sa ilalim ng lumang sahig. Doon tayo makakahanap ng daan palabas. Huminto si Aling Celia, tumitig sa ilalim. Sa ilalim? Gusto niyo ba talagang pumunta sa ilalim? Dito lang ako naghihintay. Biglang tumalon siya sa mesa. Parang wala sa mundo, ang bilis, ang lakas. Ang kataasan ng talon niya, halos matamaan niya ang kisame. Hindi kayo makakatakas ng ganun lang. Hindi siya makakakuha sa atin. Magtutulungan tayo. Sabi ko. Tumingin ako sa kanila at tumango. Oo, kaya natin to. Basta magkasama tayo. Bumaba kami dahan-dahan papunta sa ilalim ng lumang sahig. Ang bawat hakbang mahina. Ang bawat kaluskos namin parang pinapansin ni Aling Celia sa bawat sulok. May tunog pa rin mula sa kisame. Mula sa labas, mula sa likod. Lahat ng direksyon parang may nakabantay. Si Minda kumapit sa braso ko. Ryan, handa ka na ba? Tumango ako. Oo, basta magkasama tayo. At habang papasok kami sa ilalim, naramdaman namin parang binabantayan kami sa bawat hakbang, bawat paghinga, bawat tibok ng puso. Habang papalapit kami sa ilalim ng lumang sahig, naramdaman namin ang malamig na hangin na halos pumapatay ng hininga. Si Alma at Minda hawak ang kamay ko. Si Loloy naman sumusunod sa likod ko, halos hindi makausad dahil sa sugat niya. Si Aling Karing ang huling papasok, hawak ang panggatong. Sabay na isinara ang maliit na hukay sa likuran. Humiga kami sa lupa. Ang liwanag mula sa liit na siwang ng kisame ay sumasayaw sa aming mga muka. Nakarinig kami ng tunog ng pagaspas ng pakpak at paus na halakhak ni Aling Celia mula sa taas. Hindi kayo makakatakas, bulong niya. Lumipas ang ilang minuto, tahimik parang hindi nila kami nakita. Bumaba ako, dahan-dahan, tinulungan si Loloy. Loloy, kaya mo bang tumayo at sumunod sa akin? Tumango siya at pilit na nakangiti kahit sugatan. Si Alma at Minda hawak ang kamay ng bawat isa. Kung lalabas tayo, sabay nating labanan ng takot. Tumayo kami sabay-sabay. Naglakad kami papunta sa pinakailalim ng sahig, papunta sa maliit na lagusan palabas ng kubo, sa likod ng palayan. Paglapit namin sa liwanag ng labas, naramdaman namin ang malamig na hangin, pero mas malakas kaysa kanina. Parang may humahaplos sa katawan namin. Sinusubok kami. Halika, bilisan natin, sabi ko sa kanila. At doon nakita ko ang mismong labasan. Maliit, makipot pero sapat para makalabas kami. Unang dumaan si Alma, dahan-dahan. Hindi humihinga ng malakas. Sumunod si Minda, sabay hawak sa kamay ko. Tapos si Loloy kahit sugatan, sumunod. Ako ang huling lumabas. Tumingin ako sa likod. Si Aling Celia at yung dalawang nilalang nakatingin sa amin mula sa dilim ng palayan. Ngunit hindi na sila lumapit pa. Parang may batas na hindi nila kayang labagin. Lumakad kami papunta sa kalsada patungo sa liwanag ng baryo. Hindi kami tumigil hanggang marating namin ang tahanan ng pamilya ni Alma. Doon kami huminto. Huminga ng malalim. Hindi makapaniwala na buhay pa kami. Si Loloy halos humiga sa lupa sa pagod at sakit. Ryan, buhay pa tayo. Napangiti ako sa kanya, halos hindi makapaniwala. Oo, Loloy, buhay pa tayo. At hindi ka namin iiwan. Si Minda at Alma, nagyakap. Naghilom ng luha. Si Aling Karing naman nakangiti ng napakalakas sa kabila ng pagod. Hindi pa tapos ang gabi, pero nakaligtas tayo, sabi niya. Hindi kami bumalik sa parisan. Hindi namin nakita pa si Kaloy. Pero ramdam namin na buhay pa siya.
Siguro sa isang pagkakataon makikita rin namin siya. Ngunit sa gabing yun, ang mahalaga na kaligtas kami. Sa gabing yun natutunan namin hindi lang tapang ang kailangan para mabuhay, kundi pagkakaibigan, pagtutulungan, at pananalig na kahit sa pinakamadilim na oras, may paraan para makaligtas.